Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Ako si Eunice Samonte. Samahan niyo po kami sa balitaan sa Pantalan. Hatid sa inyo mga kaganapang ating nakalap sa loob at labas ng Pantalan. Simulan na natin ang balitaan. Sa ulo ng mga nagbabagang port balita. Philippine Ports Authority at iba pang GOCC kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa malaking kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Guinness World Record holder na tugboat mula sa bansang Russia dumaong sa Manila South Harbor. Isang minor de edad na aksidenteng nabuhusan ng mainit na tubig sinaklolohan ng Port Management Office ng Masbate. Security Maritime Awareness Training matagumpay na naisagawa sa PMO Misamis Occidental o ZAMIS. Mga kandidata ng Miss Universe 2024 mainit na sinalubong sa Port Management Office ng Mindoro. Paano ba makaiwas sa modus ng mga online scammer? Alamin sa Papaano Ba? Ang komplikadong proseso ng paggawa ng asin tibuok ng Bohol, idedetalye sa kwentong Pantalan. Yan at marami pang iba, dito lang sa PPA Ngayon. Para sa unang balita, pinarangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Ports Authority at iba pang mga government-owned and controlled corporation o GOCC para sa kontribusyon ng mga ito sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Ang detalye alamin natin sa ulat ni Zeus Legaspi. Isa ang Philippine Ports Authority sa 47 mga government-owned or controlled corporation o GOCC na kinilala sa ginanap na GOCC Day nitong ika-6 ng Mayo sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Dinaluhan ang pagtitipon na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang pinangunahan ang turnover ng dividend collections mula sa mga GOCC sa national government. Let me acknowledge the GOCCs represented here by their heads and their board members. The passion, the drive, and energy that you have demonstrated in your respective institutions have contributed significantly to the growth and prosperity of our people and of our economy. Ayon sa datos ng Department of Finance, top 4 ang PPA sa mga GOCC na nakapagbigay ng pinakamalaking dividend remittances na umabot sa higit sa 5 bilyong piso para sa taong 2023. Katumbas ito ng higit 58% na net earnings ng PPA base sa 2023 unaudited financial statements nito na siya naman bumasag sa 2022 remittance record ng ahensya na 4.4 billion pesos. Sa kanyang pahayag, sinabi ni PPA General Manager J. Santiago na simula pa noong 2016 ay patuloy na ang pagtaas ng dividend contribution ng PPA taon-taon. Ipinangako naman ni Pangulong Marcos na gagamitin ang mga narimit na dividend mula sa mga GOCC sa mga programang makapagpapabuti pa sa buhay ng mga Pilipino. Since those dividends also come from the people, let me assure you that they will be carefully spent like the precious taxes that come from the sweat of their brow. It will be plowed back to them through projects and programs that will improve their lives today and also create a better tomorrow for our children. Ang pagbibigay ng dibidendo ng PPA sa national government ay alinsunod sa mandato ng Republic Act No. 7656, Dividends Law of 1994. Ayon sa batas, required ang lahat ng GOCC na magbigay sa national government ng hindi bababa sa 50% ng kanilang net annual earnings. Para sa PPA TV, ako si Zeus Legaspi. Dumaong sa Manila South Harbor ang pinakamalaki at pinakamalakas na tugboat na kilala sa tawag na 40 kilo of the record holder sa Guinness World Records. Para sa kabuuang detalye, nandito si Paul Kalayat nagbabalita. Matagumpay na nakadaong sa Manila South Harbor ang pinakamalaki at pinakamalakas na tugboat sa buong mundo na 40 Krylov mula sa Russia nitong ika-10 ng Mayo taong kasalukuyan na tumagal ng 3 araw. Dakong alas 4 ng hapon nang dumaong sa berth 1 ng Pier 15 ang nasabing Russian Marine vessel na may lula na 70 Navy officers.
Ang Foti Krylov na isang offshore rescue tugboat ng Russian Federation ay inilunsad noong 1989. Hango ang pangalan nito mula kay Rear Admiral Foti Ivanovich Krylov, ang namuno sa Emergency Rescue Directorate ng USSR Navy noong 1932 hanggang 1943. May taglay ito na 5,250 gross registered tonnage na nasa talaan ng Guinness World Records bilang pinakamalaki at pinakamalakas na tug vessel sa buong mundo dahil sa natatanging kapabilidad nito. Ang pagbisita ng Foti Krylov sa bansa ay nagpapatibay sa matatag at matagal ng relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Paul Kalayag para sa PPA TV. Dumako naman tayo sa Masbate Port. Isang bata ang nanapnos ng mainit na tubig habang papasok ng pantalan. Agad namang inasikaso ng lay responders ng Port Management Office ng Masbate ang biktima. Narito ang report ni Lucy Valdez. Rumisponde ang mga kawani ng Port Management Office ng Masbate sa isang batang pasahero na nalapnos ng mainit na tubig habang papasok ng Masbate Port nitong 8 ng Mayo taong kasalukuyan. Papasok sana ang pasahero sa passenger terminal building kasama ang mga magulang nito nang biglang sumabog ang bitbit nitong termos kung saan bumuho sa paa ng nasabing bata ang mainit na tubig na laman nito at agad ding rumisponde ang mga kinatawan ng PMO Masbate upang tignan ang kondisyon ng bata. Dinala ang nasabing pasahero sa pinakamalapit na ospital para agad mabigyan ng atensyong medikal. Lucy Valdez para sa PPA TV. Matagumpay na naisagawa ang Security Maritime Awareness Training ng Port Management Office ng Misamis Occidental o SAMIS. Layunin nito na masiguro ang epektibong pagpapatupad ng hakbang sa seguridad at kaligtasan ng pantalan. Ang iba pang detalye ibabahagi ni Jal Manalo. Nagsagawa ng Maritime Security Awareness Training ang Port Management Office ng Misamis Occidental o SAMIS nitong 2 at 3 ng Mayo taong 2024. Nakatuon ang nasabing pagsasanay sa iba't ibang aspekto ng pagpapatupad ng seguridad sa daungan, kabilang ang implementasyon ng mga protocol sa kaligtasan na alinsunod sa plano ng seguridad ng pantalan at iba pang kaugnay ng mga paksa hinggil sa International Ship and Port Facility Security o ISPS Code. Binigyang diin ni Port Manager Salvador Delina ang kahalagahan ng mga ganitong inisyatiba sa pagsasanay upang masiguro ang epektibong pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad at kaligtasan sa loob ng pantalan. 36 na mga bantay seguridad mula sa Advanced Forces Security at Smart Guard Security Agency ang aktibong nakilahok sa nasabing pagsasanay. Jal Manalo para sa PPA. Hello Philippines! Hello Universe! Mainit na sinalubong ng Port Management Office ng Mindoro ang mga kandidata ng Miss Universe Philippines 2024 sa Calapan Port. Inaasahang magsasagawa ang mga ito ng iba't ibang aktibidad habang nasa Mindoro at ang buong detalye ibabahagi ni Cara Perdito. Mainit na sinalubong ng Port Management Office ng Mindoro ang mga kandidata ng Miss Universe Philippines sa kanilang pagdating sa Calapan Port ngayong buwan ng Mayo taong 2024. Ang nasabing pagbisita ay parte ng pagpasyal ng mga delegasyon ng MUPH sa lalawigan ng Mindoro na may temang Travel Oriental Mindoro. Bukod sa kanilang pagbisita sa nasabing probinsya, magsasagawa din ng MUPH ng motorcade, charity events at meet and greet. Cara Perdito para sa PPA TV. Ito paalala, nagkalat pa din po ang mga online scammers na ginagamit ang pangalan at logo ng Philippine Ports Authority. Paano nga pa maiiwasan na mabiktima ng mga ito? Alamin yan dito sa Paano Ba? Hello mga kapantalan! Paalala sa ating mga netizen, maging maingat, mapagmatyag, at mapanuri sa mga taong mapagsamantala at manluloko online. Paano ba makakaiwas sa mga ito? Alamin yan dito sa Paano Ba? Laganap ngayon ang modus na tinatawag na parcel scam, kung saan
Ginagamit ng mga hindi otorisadong individual ang pangalan at logo ng PPA. Modus ng mga ito na magpakita ng peking sales invoice sa mga target nilang biktima upang makuha umano ang kanilang package mula sa ibang bansa. Pero bago mo makuha ang package, kailangan mo raw munang bayaran ang tuwis at serbisyo nila. Babala ng PPA, isa itong scam. Hindi nagsasagawa ang PPA ng transaksyon sa mga pribadong individual patungkol sa delivery ng kanilang package o biniling produkto online. Kung sakaling makaranas nito, agad ipaalam sa mga otoridad ang ganitong klaseng online scam. Alamin din sa Facebook page at iba pang social media account ng PPA ang mga update tungkol sa mga balitang pantalan. Paalala ng PPA, laging mag-ingat! Isang pambihirang pampalasa na bahagi na ng kasaysayan ang muling binuhay ngayon sa probinsya ng Bohol. Ito ang asinti buok na minana nila sa kanilang mga ninuno. Paano nga ba ang proseso ng paggawa nito? Heto at panoorin natin sa Kwentong Pantalan. Ako si Romano Apatay, taga Santa Fe, Albuquerque, Bohol. Isang mag-aasin. Ito ang kwentong pantalan ko. Ang asin tibok, sir, nag-umpisa ito nung lolo pa sa lolo ko. 1700 o 1500 pa yun. Nandyan pa si mga bayani natin, sila Jose Rizal, Andres Bonifacio, Francisco Dagohoy. Nandyan na yan ang asin tibuok. Ang asin tibuok, walang expiration dahil wala itong chemical na hinahalo. Ang sa lasa, sir, may pagkaiba ng konti. May manamis-namis ng konting lasa niya. Ito ay isang pure dagat at saka abo ng coconut husk at saka yung mga abo ng mga panggatong, yung kahoy. Yung itsura ng asin tibuok noon hanggang ngayon, yun pa rin. Walang pagbabago. Nakalagay sa palayok o kon sa Bisaya. Bali, ang unang gagawin sa paggawa ng asin tibuok, una, ito ang coconut husk. Sa buong nyug to, ibabad to ng 3 buwan. Dito sa ano na ito, tinatawag namin tong na paril or soaking pan niya. Ito. Pagdating ng 3 buwan, hahanguin namin to. Ito na ngayon siya. Soak na ito ng tubig dagat. Tapos, chachap-chapin. Pagkatapos itong mag-chap-chap ng ng coconut husk, yan ang namin, gagamitin namin sa pagsunog nitong itong coconut husk para maging abo. Pero habang nagsusunog, pag lumabas na yung apoy, bubuhusan namin ng tubig dagat. Ito ang abo na tumigas dahil sa apoy na galing dito sa mga kahoy. Sa halip na powder siya, ito, tigas to, parang bato na rin. Ang pagsunog nito, 3 gabi, walang tulugan. Nakukuha namin na abo doon na matigas, ilagay namin dito. Ang tubig na ilalagay natin dito, tubig dagat talaga, plain na tubig dagat, yun ang ibubuhos namin dito. Tulo doon, yun na ang lulutuin namin doon. Na-realize na namin yung pagtulong ng gobyerno, paghihikayat ng gobyerno sa amin na ipagpatuloy yung paggawa ng asin. Hindi pwedeng mawala yung traditional making ng asin tibuok. Hanggat maaari, matuloy ito. Dahil dito kami nabubuhay nung ang kabataan pa namin. Sa ngayon, sir, ang mga turista dumadaan talaga sa namin, tindahan. Namimili sila. Mga taga US, Canada, Australia. Ang masasabi ko lang sa asin tibuok na sana mapatuloy ito. Gusto ko itong sa mga new generation na matuloy-tuloy o magpatuloy ang paggawa ng asin tibuok.
dito po nagwawakas ang makabuluhang talakayan ng mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng pantalan. Manatili po tayong ligtas at mag-ingat ha sa ating mga biyahe. Inaabiso po natin ang ating mga kababayan na laging i-check ang PBA social media accounts para oras-oras updated kayo sa kalagayan ng inyong mga biyahe. Makakaasa po kayo naka-standby at laging alerto ang mga kawani ng PBA. Dahil naniniwala tayong sa PPA, ang pagbangon, pag-ulad, abot tanaw. Ako muli si Eunice Samonte at ito ang PPA Ngayon.